Today, pag-uusapan natin ngayon ang Shopify B2B kasama ang wholesale pricing, company profiles at net payment terms. Ako si Ashley at kung nag-wholesale ka or balak pumasok sa B2B, ito yung isang topic na mukhang komplikado pero hindi naman talaga. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ang B2B features ng Shopify, kung paano gumagana ang wholesale pricing sa loob nito, ang use ng company profiles at ang net terms. Mahalaga ito dahil mas malaki at mas komplikado ang B2B orders. Kaya, simulan na natin. Umpisahan muna natin sa mga basic. Ang Shopify ay isang e-commerce platform na sumusuporta sa direct-to-consumer at business-to-business na benta. Kamakailan, nagdagdag ito ng native B2B features para iwasan ang mga workaround, hiwalay na wholesale stores o third-party tools. Ang B2B sa Shopify ay para sa pagbebenta sa ibang negosyo, hindi sa individuals. Kasama rito ang mga wholesalers, retailers, distributors, at repeat business customers na kadalasang may ibang pricing, payment terms, at account access. Imbes na discount codes lang, hinahayaan ka ng Shopify na gumawa ng B2B setup kung saan nakaset ang pricing, access, at payment terms para sa bawat business. Bago ang built-in B2B features ng Shopify, maraming wholesale stores ang gumagamit ng hiwalay na website, hidden collections, o manual invoices. Gumagana naman, pero mahirap i-manage at i-scale. Sa B2B setup ng Shopify, hindi na workaround ang wholesale. Isa na itong built-in na mode na talagang design para sa mga business customer. Ibig sabihin, iba ang pricing, checkout at account access ng B2B buyers na hindi naaapektuhan ang regular customers mo. Ang malaking kaibahan, ang B2B customers ay nakaset up bilang companies, hindi lang simpleng user accounts. Pag-usapan naman natin ang company profiles kaysa customer tags. Isa sa pinakamahalagang konsepto sa Shopify B2B ay ang company profiles. Imbes na lagyan ng wholesale tag ang bawat customer, gagawa ka ng company profile na kumakatawan sa business na bumibili sa'yo. Bawat company profile pwedeng magkaroon ng maraming contacts, locations, at permissions. Ganito talaga ang setup ng mga negosyo. Pwedeng may buyer, accountant, at warehouse manager ang isang company na nag-i-interact sa store mo. Dahil dito, mas maayos at mas professional ang B2B setup. Ngayon naman, wholesale pricing. Sa Shopify B2B, ang wholesale pricing ay hindi nakabase sa discount codes. Naka-assign ng presyo sa mismong company profile, kaya pwedeng magkakaiba ang price nito para sa same product. Your retail customers, see retail pricing. Your wholesale customers, see wholesale pricing automatically kapag nag-login. This removes friction at checkout and eliminates confusion around which discount code to use. Pinipigilan din nito na makita ang wholesale pricing ng iyong store. Product availability para sa B2B customers. Another key feature is the ability to control which products B2B customers can see and buy. Hindi lahat ng retail items ay kailangang i-wholesale. Pwede mong limitahan ng items, mag-set ng MOQ, o i-restrict ang access based sa profile. Helpful ito para sa bulk-only products o exclusive wholesale SKUs. Pinoprotektahan ito ang margin mo laban sa small orders na hindi practical sa B2B fulfillment. Alamin natin ang net payment terms. So, net terms are a common expectation in B2B. Imbes na magbayad agad, maraming business ang gumagamit ng terms gaya ng net 15, net 30 o net 60. Sinusuportahan ito ng Shopify sa pamamagitan ng pag-assign ng payment terms direkta sa company profile. Dahil dito, iba ang checkout experience para sa buyers na iyon. Imbes na magbayad agad, pwede silang mag-order at magbayad na lang ayon sa agreed terms. Para itong traditional B2B invoicing pero nasa loob ng Shopify system mo. Maganda ang net terms pero kailangan dito ng trust at malinaw na policies. Kapag may B2B order na, papasok ito sa Shopify tulad ng ibang orders pero may maraming detalye. Makikita mo kung aling company ang umorder, sinong contact ang nag-submit at kung anong payment terms ang naka-apply. Dahil dito, mas madali ang fulfillment, accounting, at follow-up. Wala nang hulaan who ordered what or why a payment hasn't come through yet. Lahat ay nakalink sa company profile, kaya mas madaling i-manage ang repeat buyer sa katagalan. Iba rin ang B2B checkout kumpara sa retail checkout dahil iba ang inaasahan ng wholesale customers.
Sinusuportahan ng Shopify ang bulk ordering, custom pricing at iba't ibang payment methods. Dahil dito, mas pakiramdam ng B2B customers na para talagang built for them ang store at hindi lang basta afterthought. Mas maayos na checkout means mas fewer abandoned orders at invoice requests. Ngayon naman, access at permissions. Hindi lahat sa company kailangan ng same access. Sa Shopify, pwede mong kontrolin kung ano ang makikita at magagawa ng bawat user. Halimbawa, pwedeng isang tao lang ang mag-order habang ang isa'y titingin lang ng invoice. Mahalaga ang kontrol na ito sa malalaking negosyo at appealing ito sa wholesale buyers. Bawas din ito ang mistakes at miscommunications on the buyer side. Now let's talk about the pros and cons. So one of the biggest advantages of Shopify's B2B setup is structure. Everything is organized around real business relationships instead of loose customer tags o kaya discount codes. Dahil dito, mas madaling palaguin ang wholesale selling, clear din ang pagpepresyo, automatic na makikita ang tamang presyo nang walang special link or code. Bawas abala ito and also create a more professional buying experience. Sa Shopify B2B naman, kailangan ng maayos na setup, planuhin ng mabuti ang pricing terms at access rules bago mag-activate. It's not something that you can casually toggle without preparation. I consider din ang risk ng net terms. Ang delayed payments means trusting your buyers and having systems in place to handle late or missed payments. Binibigay ng Shopify ang structure pero nasa iyo ang desisyon. Ngayon, tingnan natin ng iba't ibang plano at pricing options. May ng iba't ibang opsyon tayo dito gaya ng nakikita ninyo. Kaya ang i-discuss ko lang ay plus plan dahil kung nanonood ka ng video na ito, malamang gusto mong magbenta ng wholesale o B2B. You can pay monthly or yearly and this is $2,300 per month billed yearly, okay? Pwede ring magbayad kada buwan sa parehong price. You do have to also be signed up for a 3-year term, but you can start out with 399 pesos for your first month to really give it a try. Competitive ang card rates nito para sa high-volume merchants. Ilan sa standout features nito ay up to 88% shipping discount, insurance at third-party calculated rates, 2 dialed inventory locations, priority 24/7 phone support, local storefronts per market, unlimited staff accounts, fully customizable checkout at up to 2 dialed POS per location. At syempre, pwede ka ring magbenta ng wholesale o B2B. Okay, so that is the one plan that actually works for a wholesale B2B. Narito ang ilang bonus tips para sa mas maayos na B2B sa Shopify. Ang pinakamahalagang bagay sa B2B ay ang komunikasyon. Inaasahan ng mga wholesale buyer ang clear na pricing, minimum order at payment terms bago pa sila mag-order. Kahit tech-ready na ang Shopify, ang pag-set ng expectations ay makakatulong para maiwasan ang abala later on. Mas okay ding ihiwalay ang B2B messaging sa retail. Wholesale customers care less about marketing language and more about reliability, availability, and margins. Siguraduhin tugma rito ang policies, emails, at order confirmations mo para hindi malito ang customers. Para sa bagong wholesale customers, maraming stores ang gumagamit ng application o approval process bago magbigay ng B2B access. Nakakatulong ito para maprotektahan ang wholesale pricing at masigurong you're working with legitimate businesses. Dapat mo ring pag-isipan mabuti ang minimum order sizes. B2B fulfillment usually costs more in time and logistics, and small orders can quickly eat into margins. Kaya magandang mag-set ng malinaw na minimums para sulit ang wholesale orders para sa'yo at okay rin sa buyers. Mahalaga rin ang payment terms. Maganda ang net terms pang-attract ng seryosong buyers, but they should be tied to trust and history. Many businesses start new wholesale customers with prepaid orders and introduce net terms later once the relationship is established. Isa pang aspeto na binabago ng B2B ay ang inventory management. Mabilis maubos ang stock sa wholesale orders kung walang plano. Kaya bantayan ng inventaryo at mag-forecast ng B2B demand para hindi maubusan ng retail customers. Tandaan, ang B2B is about long-term relationships. Binibigyan ka ng Shopify ng structure, pero consistency at communication pa rin ang mahalaga. Kapag maaasahan ka ng buyers, mas madalas silang umorder at mas lumalaki ang orders nila. Kung may wholesale o B2B side ang negosyo mo, sulit tingnan ang B2B features ng Shopify. Mas malinaw ang setup at mas kaunti ang manual work.
Tamang-tama ito para i-stop ang pag-manage ng wholesale order sa email o invoice. Bagay rin ito sa suking nag-expect ng consistent na price at payment terms. Kung kakaunti pa ang manual customers mo, di pa kailangan ang B2B setup na ito. The value increases as your wholesale relationships grow. Maaring hindi rin ito bagay sa iyo kung ayaw mong mag-manage ng payments. Ang net terms ay may kasamang policies, follow-ups at accountability, kaya tandaan ng mga ito bago ka magdesisyon. Alam kong nakaka-overwhelm kapag lumalaki na ang negosyo mo at pumapasok na sa wholesale at B2B. Mahalaga ito dahil naaapektuhan nito ang cash flow, customer relationships, at kung paano tinitingnan ang brand mo ng buyers. Kung gusto mong subukan ang B2B features ng Shopify, gamitin ang exclusive link namin sa description. Affiliate links po ang mga ito, kaya may maliit kaming komisyon nang wala kayong extra na babayaran. Kung gagamitin nyo ang mga link, salamat agad sa pagsuporta sa aming channel. Malaking tulong ito para sa aming mga free content. Ang channel na ito ay para tulungan palagugin at i-manage ang e-commerce business mo gamit ang practical na tips. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-iwan ng comment o tanong sa ibaba. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.